Maagang gumising si Jinky, tulad ng nakagawian. Sa kanilang simpleng kusina na gawa sa kahoy at yero, inihahanda niya ang mani na ititinda sa palengke. Ang bango ng nilulutong adobong mani ay pumuno sa buong bahay, at tila nagpapainit sa malamig na umagang iyon. Si Betty, ang kanyang 7 taong gulang na anak, ay nakaupo sa isang maliit na upuan malapit sa kalan, masayang pinapanood ang kanyang ina habang hawak-hawak ang kanyang paboritong laruan. "Mama, ang bango ng mani," wika ni Betty. "Sigurado akong marami na namang bibili mamaya." Napangiti si Jinky habang hinahalo ang mani sa kawali gamit ang malaking kahoy na sandok. "Oo anak, sana nga marami ulit ang bumili para makabili tayo ng paborito mong ice cream mamaya," sagot niya ng may lambing. "Talaga mama, gusto ko po ng chocolate flavor," sagot ni Betty, na may kasamang palakpak. Sa kabila ng masayang usapan nilang mag-ina, hindi maiwasan ni Jinky na magbalik tanaw sa mga panahong kumpleto pa ang kanilang pamilya. Ang bango ng mani, na siyang nagbibigay ng pag-asa sa kanilang araw-araw, ay palaging nagpapaalala sa kanya sa yumaong asawa. "Papa mo ang nagturo sa akin ng tamang timpla ng mani," bulong niya sa sarili. Sa bawat paghahalo, tila naririnig niya ang boses ng asawa, tinuturuan siya habang magkatabi nilang niluluto ang mani noong buhay pa ito. Ang kanyang asawa ang dahilan kung bakit espesyal ang lasa ng paninda nilang mani, may timpla itong hindi mahahanap sa iba. Habang tinutulak nila ang kanilang maliit na kariton papunta sa palengke, puno ng enerhiya si Betty. Siya ang tumatawag ng atensyon ng mga tao habang sila'y naglalakad. "Mani po, masarap na mani," sigaw ni Betty, na may kasamang ngiti at galak sa kanyang boses. Nakangiti si Jinky habang tinitiyak na maayos ang kanilang paninda sa kariton. Ang kanilang adobong mani ay kilala sa palengke bilang isa sa pinakamasarap, at kadalasan ay nauubos ito bago pa man matapos ang araw. Pagdating nila sa palengke, pinili nila ang kanilang paboritong pwesto sa lilim ng isang malaking puno. Binuksan ni Jinky ang kanilang maliit na kariton, inilabas ang mga supot ng mani, at inayos ito ng maayos sa harapan. Hindi nagtagal, nagsimula nang dumagsa ang kanilang mga suki. "Jinky, nandito na naman ang maganda kong suki," bati ni Aling Nena, isang matandang babae na laging bumibili ng mani. "Opo Aling Nena, narito na po ang bagong lutong mani para sa inyo," sagot ni Jinky habang iniaabot ang isang supot ng mani. "Huwag kang titigil sa pagtitinda ng mani ha. Ang sarap talaga, kaya paborito ko ito," dagdag ni Aling Nena habang inilalagay ang mani sa kanyang bayong. "Salamat po, Aling Nena. Sa totoo lang, ang mga tulad ninyo ang nagbibigay lakas sa amin ng anak ko," sagot ni Jinky, habang bahagyang tumingin kay Betty, na abala sa pagbibilang ng sukli. Marami pang dumaan at bumili ng mani. Ang kanilang pwesto ay palaging puno ng mga suki, mga tindera, mamimili, at pati na mga batang estudyanteng dumadaan tuwing tanghali. Sa bawat benta, ramdam ni Jinky ang kasiyahan, hindi lang dahil sa kita, kundi dahil alam niyang tinatangkilik ng mga tao ang kanilang pinaghirapan. "Mama, tingnan mo, ang dami nating benta ngayon," masiglang sabi ni Betty, habang inilalagay ang pera sa maliit nilang kahon. "Oo nga anak, nakakatuwa na marami ang natutuwa sa tinda natin," sagot ni Jinky, sabay haplos sa buhok ng anak. Ngunit sa kaloob-looban niya, naroon pa rin ang munting takot na mawala ang magandang takbo ng kanilang negosyo. Habang nagpapahinga sa tabi ng kanilang kariton, biglang nagtanong si Betty, "Mama, bakit po lagi kang masaya kahit marami kang ginagawa?" Napaisip si Jinky bago sumagot, "Kasi anak, bawat araw na kasama kita ay dahilan para maging masaya ako. Ang ginagawa natin ay para sa atin, para sa kinabukasan mo. At kapag nakikita kitang masaya, nawawala ang lahat ng pagod ko." Ngumiti si Betty, sabay yakap sa kanyang ina. "Mama, balang araw, ako naman po ang tutulong sa'yo. Gagawa rin po ako ng masarap na mani para sa mga tao." Natunaw ang puso ni Jinky sa sinabi ng anak. Sa simpleng mga salita ni Betty, naramdaman niya ang lakas na patuloy na itulak ang sarili sa bawat araw. "Salamat, anak, pero habang bata ka pa, ang trabaho mo lang ay maging masaya at maglaro ha," biro niya habang kinikiliti ang anak. Nang matapos ang araw, walang natira sa kanilang tindang mani. Pag-uwi, tinutulak nila ang kariton habang hawak-hawak ni Jinky ang kamay ni Betty. Ang kalsada pa uwi ay puno ng mga alaala, ngunit ngayon, puno rin ito ng bagong pag-asa.
Anak, balang araw, magiging mas malaki itong munting negosyo natin, sabi ni Jinky. At hindi lang tayo ang magiging masaya, marami rin tayong matutulungan. Bagamat hindi marangya ang kanilang buhay, punong-puno naman ito ng pagmamahalan at pangarap. Sa bawat supot ng mani na kanilang naibebenta, nadadagdagan ang lakas at determinasyon ni Jinky na magpatuloy para sa kanilang kinabukasan. Isang umaga, habang abala si Jinky sa pagtitinda ng mani, sa ilalim ng lilim ng malaking puno sa palengke, si Betty naman ay masiglang tumutulong sa pagbibilang ng sukli. Ang araw ay nagsisimula pa lamang, at ang amoy ng bagong lutong mani ay pumupuno sa paligid, inaakit ang mga tao. Ngunit naputol ang kanilang gawain nang mapansin ni Jinky ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada. Ang matanda ay nakayuko, hawak ang isang lumang lata. Ang kanyang mga mata ay malalim at halata ang pagod, tila nagkukubli ng mga kwento ng hirap at gutom. Marahang lumalapit ang matanda sa mga tao, ngunit karamihan ay dumadaan lang na parang hindi siya nakikita. Sa tuwing tumatama ang sikat ng araw sa kanyang kupas na damit, lalong nahahayag ang kalagayan niyang puno ng kahirapan. Mama, tingnan niyo po yung matanda, sabi ni Betty habang itinuturo ang lalaki. Mukhang gutom na gutom siya. Tumigil si Jinky sa kanyang ginagawa, at tahimik na pinagmasdan ang matanda. Ramdam niya ang kirot sa kanyang puso. Bagamat hindi rin naman sila mayaman, naramdaman niyang may maibibigay siya, upang kahit paano'y maibsan ang paghihirap nito. Anak, bantayan mo muna ang tinda natin, sabi niya kay Betty. Sandali lang si Mama. Opo Mama, masiglang sagot ng bata. Kumuha si Jinky ng isang supot ng mani, ilang piraso ng pandesal mula sa kanilang baon, at isang bote ng malamig na tubig. Maingat niyang inilagay ang mga ito sa isang supot at lumapit sa matanda. Tay, eto po ang kaunti naming maibibigay, sabi ni Jinky habang iniaabot ang supot ng pagkain. Pasensya na po, ito lang po ang kaya namin. Napatingala ang matanda sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng pasasalamat. Maraming salamat iha, sabi niya, ang boses ay garalgal ngunit mayroong sinseridad. Hindi ko inaasahan na may magmamalasakit sa akin sa araw na ito. Wala po iyon tay, sagot ni Jinky, ngumiti at umupo saglit sa tabi niya. Sana po ay makatulong ito kahit papaano. Tahimik na nagsimulang kumain ang matanda, at si Jinky naman ay pinanood ito ng may pakikiramay. Hindi niya maiwasang maisip kung ano ang pinagdaanan nito, upang marating ang ganitong kalagayan. Napakabihira na ngayon ang mga taong tulad mo, sabi ng matanda habang umiinom ng tubig. Sa panahon ngayon, madalas ang mga tao ay wala ng pakialam. Alam ko po ang pakiramdam ng wala, sagot ni Jinky. Kahit paano, gusto kong makatulong sa abot ng aking makakaya. Ngumiti ang matanda, ang kabutihang tulad nito, sabi niya, ay laging may paraan para bumalik sa iyo. Bahagyang napatigil si Jinky. Hindi niya masyadong naintindihan ang ibig sabihin ng matanda, ngunit naramdaman niyang taos-puso ito. Kinabukasan, habang abala si Jinky at Betty sa pag-aayos ng kanilang pwesto bago magtinda, nagulat sila nang makita ang matanda na muling lumapit. Ngayon ay may dala itong maliit na supot na maingat nitong hawak. Para sa inyo ito, sabi ng matanda habang iniaabot ang supot kay Betty. Isang munting bagay lamang ito, ngunit sana'y alagaan ninyo. Masayang binuksan ni Betty ang supot, at tumambad sa kanila ang isang maliit na pagong na may makulay na shell. Mama, ang ganda niya. Ang cute ng pagong, sigaw ng bata habang hawak ang bagong alaga. Salamat po tay, sabi ni Jinky, bagamat bahagyang nagtataka. Bakit po ninyo ibinibigay ito sa amin? Wala nang mas angkop na aalaga sa kanya kundi kayo, sagot ng matanda na nakangiti. Paalam iha, mag-ingat kayo palagi. Bago pa makapagtanong muli si Jinky, tumalikod na ang matanda at unti-unting nawala sa mata ng mag-ina. Naiwan si Jinky na nagtataka sa kakaibang kilos ng matanda, habang si Betty naman ay abala sa paglalaro, kasama ang bagong alagang pinangalanan nilang Pangkong. Habang papauwi, masayang naglalakad si Betty, hawak si Pangkong. Si Jinky naman ay tahimik na nag-iisip tungkol sa nangyari. Hindi niya maipaliwanag, ngunit sa kalooban niya, naramdaman niya na ang kanilang simpleng kabutihan ay nagbukas ng isang pintuan, tungo sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Simula nang dumating si Pangkong sa kanilang tahanan, napansin ni na Jinky at Betty ang kakaibang kilos nito.
Tahimik itong gumagala sa araw sa loob ng kanilang munting bahay, ngunit pagsapit ng gabi, bigla itong nawawala. Sa umaga, bumabalik si Pangkong sa kanilang barong-barong, may dalang maliliit na bato sa kanyang bibig. "Mama, si Pangkong ang dami na niyang naipong mga bato," sigaw ni Betty, habang pinapanood ang tambak ng mga batong iniuwi ng Pagong. Napangiti si Jinky habang naglilinis sa kanilang maliit na kusina. "Hayaan mo siya anak, mukhang nahihilig si Pangkong sa mga bato. Basta't masaya siya, pabayaan lang natin siya." Isang sulok sa barong-barong ang ginawang lagayan ng mga batong dala ni Pangkong. Hindi nila alam kung bakit ito mahilig mag-uwi ng bato, ngunit para kay Betty, isang kasiyahan ang makita ang iba't ibang hugis at laki nito. Ang ilan sa mga bato ay makintab, ngunit karamihan ay pangkaraniwan lang. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, napansin ni Betty na hindi umalis si Pangkong tulad ng nakagawian nito. Nanatili itong nakaupo sa tabi ng mga batong naipon nito. Tahimik lang ang Pagong, na parang may iniisip. "Mama, bakit kaya hindi umalis si Pangkong ngayong gabi?" tanong ni Betty habang nakaupo sa gilid ng kanilang higaan. "Ewan ko rin anak, baka pagod lang siya," sagot ni Jinky, na abala sa pag-aayos ng kanilang gamit. Kinabukasan, maagang nagising si Betty at agad niyang tiningnan si Pangkong. Napansin niyang nakapirmi pa rin ito sa tabi ng mga bato, ngunit may kakaibang bagay siyang napansin. Ang mga bato sa paligid ni Pangkong ay tila nag-iba ng kulay, mas matingkad, at parang kumikinang. "Mama, tingnan mo si Pangkong," sigaw ni Betty habang tumatakbo papunta sa kanyang ina. Parang may nangyari sa mga bato, nag-iba ang kulay ng mga ito. Lumapit si Jinky upang tingnan ang sinasabi ni Betty. Tiningnan niya si Pangkong, na tahimik pa ring nakapwesto sa tabi ng mga bato, at napansin niyang maliwanag ang kulay ng mga ito. Pinulot niya ang isa sa mga bato at napansin ang kakaibang bigat nito. Nang itapat niya ito sa liwanag ng araw, napansin niyang hindi ito ordinaryong bato, ito ay isang ginto. Hindi man nakita ni Jinky ang mismong pagbabago ng mga bato, malinaw sa kanya na ang mga ordinaryong batong iniuwi ni Pangkong ay ngayon naging purong ginto. "Mama, parang kakaiba si Pangkong ano?" tanong ni Betty, na bahagyang nakikiliti ng excitement. "Anak, mukhang espesyal talaga siya," sagot ni Jinky, habang iniaayos ang mga gintong bato. "Ang mahalaga, alagaan natin siya. Tila may dahilan kung bakit siya napunta sa atin. Mama, para bang may dala siyang mahika," sabi ni Betty habang hinahaplos si Pangkong. "Malamang anak, pero tandaan natin, kung ano man ang biyaya na ito, kailangang gamitin natin ito ng mabuti," sagot ni Jinky. Habang kinikilig sa tuwa si Betty, si Jinky naman ay tahimik na nag-iisip. Sa kabila ng tuwa sa natuklasan, alam niyang dapat silang manatiling mapagkumbaba. Alam niyang si Pangkong ay higit pa sa isang karaniwang Pagong, at ang kanyang presensya ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Tuwing kabilugan ng buwan, nananatili si Pangkong sa tabi ng tambak ng mga batong iniuwi niya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga batong ito ay nagiging purong ginto kinaumagahan. Mula sa mga simpleng araw ng pagtataka, unti-unti nang nabuo ang plano ni Jinky, na gamitin ang biyayang ito upang pagandahin ang kanilang buhay. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga ginto upang ibenta sa isang mapagkakatiwalaang buyer, kinausap ni Jinky si Betty. "Anak," sabi niya habang maingat na inilalagay ang mga ginto sa isang maliit na kahon, "napapanahon na siguro para lumipat tayo sa bagong tahanan." Napatingin si Betty sa kanyang ina. "Mama, ibig sabihin po ba, magkakaroon tayo ng bagong bahay?" "Oo anak," sagot ni Jinky, na may ngiti ngunit may bahagyang lungkot sa kanyang mukha. "Matagal na tayong nagtiis dito sa ating barong-barong. Oras na para mabigyan ka ng mas komportableng tahanan." "Pero mama," tanong ni Betty, "hindi po ba malulungkot si Pangkong kung aalis tayo dito?" Napaisip si Jinky. Hinaplos niya ang ulo ng anak. "Huwag kang mag-alala anak, isasama natin si Pangkong saan man tayo pumunta. Hindi natin siya iiwan." Sa tulong ng kanilang kayamanan, napalitan ang kanilang barong-barong ng isang maayos na bahay, na may tamang silid para kay Betty, at espasyong maaaring galawan ni Pangkong. Ngunit sa kabila ng bagong bahay, nanatiling simple ang kanilang pamumuhay. Walang labis na marangyang kagamitan, at patuloy pa rin silang nagtitinda ng mani. Ginamit ni Jinky ang bahagi ng kanilang yaman upang palaguin ang negosyo sa mani.
Mula sa maliit na kariton, nagkaroon siya ng opisyal na kusina kung saan maayos na niluluto ang kanilang produkto. Pinalawak niya ang kanyang operasyon, hanggang sa maging supplier siya ng mani sa malalaking grocery at tindahan sa kanilang lugar. Isang araw, habang kausap ang isang malapit na kaibigan sa palengke, tinanong siya nito. Jinky, bakit hindi ka nalang tumigil sa pagtitinda? Mayaman ka na ngayon. Ngumiti si Jinky. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ang negosyo naming ito ang bumuhay sa amin ni Betty. Ito ang alaala ng asawa ko, at gusto kong ipagpatuloy ito hindi lang para sa amin, kundi para rin sa mga taong tumatangkilik nito. Habang umuunlad ang negosyo, napansin ni Jinky ang maraming kababaihang tambay lamang sa kanilang lugar. Ang ilan ay mga single mom tulad niya na nahihirapang itaguyod ang kanilang pamilya. Isang gabi, kinausap niya si Betty tungkol dito. Anak, gusto kong tumulong sa mga tulad natin, sabi ni Jinky. Alam ko kung gaano kahirap ang mag-isang nanay, lalo na kapag may anak kang binubuhay. Paano po, Mama? Tanong ni Betty, nakangiti at puno ng interes. Kukunin ko sila bilang mga trabahador sa ating negosyo, sagot ni Jinky. Bibigyan ko sila ng pagkakataong magkaroon ng maayos na hanap buhay. Kinabukasan, nagsimula si Jinky sa kanyang plano. Nilapitan niya si Aling Merly, isang kapitbahay na palaging nakaupo sa gilid ng kalsada, naghahanap ng pagkakataon. Merly, kumusta ka na? Bati ni Jinky habang nilalapitan ang babae. Jinky, heto naghahanap ng kahit anong pagkakakitaan, sagot nito na may bahagyang lungkot. Merly, gusto kong mag-alok sa iyo ng trabaho, sabi ni Jinky. Kailangan ko ng mga tao sa negosyo namin, at alam kong kayang-kaya mo ito. Napatitig si Merly, halatang nagulat. Totoo ba yan, Jinky? Gusto mo akong kunin? Oo naman, sagot ni Jinky. Hindi lang kita gustong kunin, pero naniniwala akong magiging magaling kang parte ng aming negosyo. Hindi napigilan ni Merly ang maluha. Jinky, maraming salamat. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Hindi mo kailangang magpasalamat, sabi ni Jinky. Ang mahalaga, magsimula tayo at magtulungan. Hindi nagtagal, nagkaroon si Jinky ng maliit ngunit masiglang koponan. Ang kanyang mga trabahador ay mga kababaihang tulad niya, mga single mom at dating tambay. Sa tuwing magkakaroon sila ng pulong, palaging sinasabi ni Jinky ang parehong mensahe. Lahat tayo ay dumaan sa hirap, sabi niya isang gabi habang nakaupo kasama ang kanyang mga empleyado. Pero ang mahalaga, hindi tayo tumigil sa pangarap. Ang biyayang natatanggap ko ay gusto kong ibahagi sa inyo. Gawin natin itong simula ng isang mas magandang kinabukasan. Habang lumalaki ang negosyo, lalong naramdaman ni Jinky ang kasiyahan hindi lamang dahil sa kayamanan, kundi dahil sa pagbabagong dulot nito sa iba. Sa gabi, madalas niyang kausapin si Betty habang nakaupo sila sa tabi ni Pangkong. Mama, masaya ka po ba? Tanong ni Betty minsan. Masaya ako, anak, sagot ni Jinky. Hindi lamang dahil sa kayamanan natin. Masaya ako dahil alam kong natutulungan natin ang iba. At mas masaya ako dahil magkakasama tayo. Habang tahimik na tinatanaw ang mga bituin, naramdaman ni Jinky na ang kayamanan ni Pangkong ay hindi lamang tungkol sa ginto. Ito ay tungkol sa pag-asa, pagtulong, at pagbibigay ng bagong simula, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng nangangailangan. Si Arnel, ang kapitbahay ni na Jinky at Betty, ay kilala bilang masipag ngunit bugnutin. Sa kabila ng maayos niyang tindahan ng bigas, at malawak na taniman ng palay, palagi niyang nararamdaman ang kakulangan sa kanyang buhay. Ang mga kwento tungkol sa biglang pag-unlad ni na Jinky, ay nagdulot ng matinding inggit sa kanya. Bakit sila umasenso ng ganoon kabilis? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang mag-ina mula sa bintana ng kanyang bahay. Samantalang ako, araw-araw nagpapakahirap, pero parang hindi pa rin sapat. Bagamat walang sinasabi si Jinky tungkol sa mahiwagang pagong na si Pangkong, napansin ni Arnel ang kakaibang kilos nito. Tuwing gabi, nakikita niya si Pangkong na tila tahimik, ngunit misteryosong gumagalaw sa loob ng bahay ni na Jinky. Isang gabi, nagdesisyon si Arnel na tuklasin kung ano ang lihim ng kanilang pag-asenso. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, maingat na lumabas si Arnel ng kanyang bahay. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa bakuran ni na Jinky. Tahimik siyang sumilip sa bintana, at ang kanyang nakita ay nagpabigla sa kanya.
Sa loob ng bahay, nakita niya si Pangkong na nakapwesto sa isang sulok, at sa tabi nito ay mga tambak ng mga bato na nagliliwanag, at tila mga purong ginto. Halos hindi makapaniwala si Arnel sa kanyang nakita. Hala, kaya pala umasenso sila, bulong niya sa sarili. Ito pala ang dahilan. Ang pagong na iyon. Habang pinagmamasdan niya si Pangkong at ang mga ginto, hindi niya mapigilan ang pag-usbong ng matinding inggit sa kanyang puso. Kung sa akin lang napunta ang pagong na iyon, bulong niya, tiyak, hindi ko na kailangang maghirap pa. Magiging masagana ang buhay namin. Kinabukasan, hindi mapakali si Arnel. Ang nakita niya ay nagpatindi ng kanyang pagnanasa, na mapasa kanya si Pangkong. Alam niyang hindi ipagkakaloob ni Jinky ang mahiwagang pagong, kaya't nagdesisyon siyang gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang konsensya. Isang hating gabi, dala ang isang sako, maingat na pumasok si Arnel sa bakuran ni na Jinky. Ang paligid ay tahimik, at tanging ang tunog ng hangin at kaluskos ng mga dahon ang naririnig. Nakita niya ang maliit na bintana na hindi nakasara, at mula roon ay maingat siyang pumasok. Nakita niya si Pangkong na tahimik lamang sa kanyang lugar, tila walang kamalay-malay. Sa tabi nito, ang mga gintong bato ay nagkikislapan sa liwanag ng buwan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Pangkong. Pasensya ka na, Pagong, bulong ni Arnel habang inilalagay ang pagong sa sako. Sa akin ka na ngayon. Ako naman ang dapat makinabang sayo. Agad siyang umalis, dala ang sako at ang pagong. Habang naglalakad pabalik sa kanyang bahay, ang kanyang puso ay punong-puno ng kasabikan. Sa kanyang isip, nagsimula na ang bagong yugto ng kanyang buhay, isang masagana at marangyang buhay. Kinabukasan, maingat na inilagay ni Arnel si Pangkong sa isang sulok ng kanyang bahay. Nilagyan niya ito ng pagkain at tubig, umaasang magdadala rin ito ng kayamanan, gaya ng nakita niya kina Jinky. Subalit, sa unang araw, wala siyang nakita kundi mga ordinaryong bato sa tabi ng pagong. Siguro kailangan lang ng konting panahon, sabi niya sa sarili, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, walang pagbabago. Ang mga bato ay nanatiling ordinaryong bato, at unti-unti niyang napansin ang kakaibang pagbabago sa kanyang paligid. Hindi nagtagal, nagsimula nang magkaproblema si Arnel. Una, ang kanyang mga sako ng bigas ay nasira at nabasa, kahit na nakatago ito sa maayos na imbakan. Sa kanyang bukid, ang mga palay niya ay biglang sinira ng mga pesteng hindi maipaliwanag. Anong nangyayari dito? Tanong niya sa kanyang mga tauhan. Wala namang ganitong problema dati. Bukod dito, ang kanyang mga kagamitan sa pagsasaka ay biglang nasira ng walang malinaw na dahilan. Ang traktora ay hindi na umandar, at ang mga araro ay nabali ng hindi maipaliwanag. Dahil dito, lalo siyang nalugmok. Habang pinagmamasdan ang kanyang nasirang mga palay, napaisip si Arnel. Ito ba ang kapalit ng ginawa ko? Tanong niya sa sarili, na tila nawawalan na ng pag-asa. Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang kalagayan ni Arnel. Halos wala na siyang suki sa tindahan, at ang kanyang mga utang ay patuloy na lumaki. Hindi na niya alam kung paano pababangon mula sa pagkakalugmok. Isang gabi, habang nakaupo sa tabi ni Pangkong, tahimik siyang humikbi. Pagong, patawarin mo ako, bulong niya. Hindi ko dapat ginawa ito. Hindi kita dapat kinuha mula kina Jinky at Betty. Si Pangkong, tahimik lamang, tila walang kamalay-malay sa lahat ng nangyayari. Ngunit sa mga mata ni Arnel, parang alam ng Pagong ang kanyang mga kasalanan. Sa kabila ng kanyang pagsisisi, hindi pa rin niya magawang ibalik si Pangkong kina Jinky. Takot at kahihiyan ang pumipigil sa kanya. Ngunit alam niyang hindi siya makakawala sa sumpang dala ng kanyang kasakiman. Isang malamig na gabi, habang mahimbing na natutulog si Arnel, si Pangkong, ang mahiwagang Pagong, ay tahimik na gumapang palabas ng bahay. Ang kanyang mga galaw ay maingat, parang alam niya ang tamang daan pabalik sa tahanan ni na Jinky at Betty. Sa kabila ng dilim at katahimikan, si Pangkong ay determinadong makabalik sa mga nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. Kinabukasan, habang naglilinis si Jinky sa kanilang sala, laking gulat niya nang makita si Pangkong na nasa sulok. Betty, tawag niya, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Anak, bumalik si Pangkong. Mama, totoo ba? Sigaw ni Betty habang mabilis na tumatakbo para makita ang Pagong. Nang makita niya si Pangkong, agad niyang niyakap ang Pagong. Namiss ka namin, Pangkong.
Habang pinagmamasdan ni Jinky ang kanilang alagang pagong, napansin niya ang kakaibang ginhawa sa kanilang paligid. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling, sabi niya habang hinahaplos si Pangkong, pero ang mahalaga, bumalik siya sa atin. Sa kabila ng saya, hindi maiwasan ni Jinky na magtaka kung paano at bakit nawala si Pangkong. Sa parehong araw, si Arnel ay naglakad papunta kina Jinky. Halatang mabigat ang kanyang loob, at ang bawat hakbang niya ay puno ng pagsisisi. Hindi na niya makita si Pangkong sa kanyang bahay, at napagtanto niyang kailangan na niyang itama ang kanyang pagkakamali. Pagdating niya sa bahay ni na Jinky, tumawag siya mula sa gate. Jinky, pwede ba kitang makausap? Napansin ni Jinky ang bigat sa mukha ni Arnel at agad itong tinanong, Arnel, may nangyari ba? Tumango si Arnel at lumapit, hindi makatingin ng diretso. Jinky, may gusto akong aminin. Alam kong mali ang ginawa ko, pero gusto ko nang itama ito. Natigilan si Jinky. Ano bang ginawa mo, Arnel? Tanong niya, halata ang pag-aalala sa boses. Huminga ng malalim si Arnel at sinimulan ang kanyang pagtatapat. Jinky, ako ang kumuha sa pagong. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Akala ko, kung mapapasa akin siya, gaganda ang buhay namin. Pero mali ako. Ang ginawa ko ay nagdulot lang ng kamalasan. Nagulat si Jinky ngunit nanatiling kalmado. Kinuha mo si Pangkong, tanong niya. Ang boses ay puno ng pagtataka. Gusto ko siyang isauli, sagot ni Arnel, na halos maluha. Pero paggising ko kaninang umaga, wala na siya sa bahay. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Napatingin si Jinky kay Betty, na masayang naglalaro kasama si Pangkong sa loob ng kanilang bahay. Arnel, sabi niya, hindi mo na kailangang mag-alala. Bumalik si Pangkong sa amin. Halos hindi makapaniwala si Arnel sa narinig. Bumalik siya. Talaga? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halong tuwa at ginhawa. Salamat sa Diyos at nakabalik na siya. Ngunit, hindi ko pa rin alam kung paano kayo hihingan ng tawad sa ginawa ko. Arnel, sagot ni Jinky, ang mahalaga, inamin mo ang pagkakamali mo. Pero bakit mo ba ginawa iyon? Napayuko si Arnel. Dahil sa inggit, Jinky, nakita kong umasenso ang buhay niyo, at naisip kong baka makatulong ang pagong sa amin. Akala ko makakatulong siya sa akin, pero mali ako. Sa halip na swerte, puro malas ang dumating sa buhay ko. Tahimik na pinagmasdan ni Jinky si Arnel. Sa kabila ng puot na naramdaman niya, naisip niyang ang pagsisisi ni Arnel ay totoo. Arnel, sabi niya sa malumanay na boses, masakit ang ginawa mo. Pero nagpapasalamat ako na naisipan mong itama ang pagkakamali mo. Napatingin si Arnel kay Jinky, halata ang ginhawa sa kanyang mukha. Jinky, maraming salamat sa pagpapatawad. Hinawakan ni Jinky ang balikat ni Arnel. Ang mahalaga, natuto ka mula sa pagkakamali mo. Pero may isa akong hihilingin sa iyo. Ano iyon, Jinky? Tanong ni Arnel. Huwag mo nang ipagsabi sa iba ang tungkol kay Pangkong, sabi ni Jinky ng seryoso. Hindi lahat ay maiintindihan ang tungkol sa kanya. Baka magdulot lang din ito ng gulo at kamalasan sa iba. Mula noon, si Arnel ay nagsimulang bumangon mula sa kanyang pagkakalugmok. Unti-unti niyang inayos ang kanyang tindahan at taniman, na may bagong pananaw sa buhay. Natutunan niyang pahalagahan ang kung anong meron siya, at hindi na naghangad ng sobra. Samantala, si Jinky at Betty ay nanatiling tahimik at masaya sa kanilang pamumuhay kasama si Pangkong. Ang kanilang alagang pagong ay patuloy na naging simbolo ng biyaya at kabutihan sa kanilang buhay. Sa kabila ng lahat, nanatiling mapagpakumbaba ang mag-ina at patuloy nilang pinapaalala sa isa't isa ang kahalagahan ng kabutihan. Isang araw, habang abala si Jinky sa pag-aayos ng mga sako ng mani na i-deliver niya sa kanilang mga kliyente, naramdaman niya ang isang presensyang tila pamilyar. Sa gitna ng kanyang gawain, lumapit si Merly, isa sa kanyang mga trabahador, na may hawak na listahan ng mga kailangang i-deliver. Jinky, ilan pa bang supot ang kailangan nating ayusin? Tanong ni Merly habang inaayos ang mga mani. Kaunti na lang, Merly, sagot ni Jinky, bahagyang napapangiti. Malapit na tayong matapos. Salamat sa tulong mo. Ngumiti si Merly. Walang anuman, Jinky. Napakalaki ng naitulong mo sa pamilya ko. Utang ko sa iyo ang pagbabago ng aming buhay. Habang nag-uusap, biglang napansin ni Jinky ang isang anino sa may pintuan ng kanilang bakuran. Nang lumingon siya,
nakita niya ang matandang lalaki, na minsang nagbigay sa kanila ng mahiwagang pagong na si Pangkong. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang katahimikan at respeto sa paligid. Magandang araw Jinky, bati ng matanda, ang kanyang boses ay malalim ngunit magaan. Napahinto si Jinky sa kanyang ginagawa. Kayo po pala, sabi niya, halatang nagulat ngunit masaya. Hindi ko po inaasahan ang inyong pagbabalik. Tumakbo si Betty palabas ng bahay nang marinig ang boses ng kanilang bisita. Kumusta po kayo tay? Tanong ni Betty, masayang niyakap ang matanda. Si Pangkong po, nandito. Babalikan niyo po ba siya? Ngumiti ang matanda. Hindi ako narito para kunin si Pangkong, kundi upang ipaliwanag kung bakit ko siya ibinigay sa inyo. Inanyayahan ni Jinky ang matanda na maupo sa kanilang bakuran. Nagdala siya ng malamig na tubig at merienda, at tinanong, ano po ang ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim ang matanda at nagsimula. Ako ay isang ermitanyo. Matagal na akong naninirahan sa kabundukan ng Banahaw. Doon, natutunan ko ang mga misteryo ng kalikasan, at ng mga nilalang na higit pa sa pangkaraniwang mundo. Nanatiling tahimik si Jinky, habang si Betty ay nakikinig ng mabuti. Ang pagong, patuloy ng matanda, ay hindi isang ordinaryong nilalang. Siya ay bigay sa akin ng isang engkantada, at sabi niya na ibigay ito sa tao na may mabuting puso. Sabi ng engkantada, ang pagong ay susubok sa kabutihan ng tao. Kapag nakita niya ang isang pusong bukas para tumulong at magbigay, doon niya ibubukas ang biyayang taglay niya. Nagulat si Jinky sa narinig. Kaya po pala dumami ang biyaya sa aming buhay, sabi niya. Ngumiti ang matanda at tumingin kay Pangkong, na tahimik na nakaupo malapit kay Betty. Oo Jinky, ang biyaya ni Pangkong ay hindi para sa lahat. Hindi lahat ng taong nakahawak sa kanya ay pinagpapala. Ang inyong kabutihan ang dahilan kung bakit niya pinili ang inyong pamilya. Pero, tanong ni Jinky, halatang nag-aalala. Ano pong mangyayari kay Pangkong? Mananatili po ba siya sa amin? Huminga ng malalim ang matanda at seryosong sumagot. Hindi habang buhay si Pangkong ay mananatili sa inyo. Kapag natapos na ang layunin niya, kapag natutunan na ninyo ang lahat ng aral na nais niyang iparating, siya ay mawawala. Ngunit hindi ito dapat katakutan. Ang kanyang pagkawala ay nangangahulugan na natapos na ang misyon niya, at kayo ay handa na sa inyong sariling paglalakbay. Tandaan mo Jinky, patuloy ng ermitanyo, ang tunay na kayamanan ay hindi lamang sa material na bagay. Ang kayamanan ay nasa kabutihan ng puso, at sa kakayahan ninyong magbahagi ng biyaya sa iba. Nagsalita si Jinky. Salamat po sa inyong paalala, sabi ni Jinky. Ginagamit po namin ang biyayang ito hindi lamang para sa amin ng anak ko, kundi para rin makatulong sa iba. Ngumiti ang matanda at tumayo. At iyon ang dahilan kung bakit patuloy kayong pagpapalain. Ang mga taong may pusong tulad ninyo ay bihira Jinky. Alagaan ninyo si Pangkong hanggang sa siya'y handa nang umalis. Habang papalabas ang matanda, lumapit si Betty at muling niyakap siya. Salamat po tay, sa pagbibigay kay Pangkong. Mahal na mahal po namin siya. Hinaplos ng matanda ang ulo ng bata. Betty, tandaan mo, ang pagmamahal at kabutihan ang tunay na susi sa tagumpay. Huwag mo itong kalilimutan. Habang naglalakad palayo ang matanda, napatitig si Jinky kay Pangkong. Sa kanyang puso, alam niyang ang pagkawala ni Pangkong ay darating, ngunit ang mga aral at biyayang iniwan nito ay mananatili magpakailanman. Sa kanilang tahanan, ang kabutihan ay mananatiling gabay, na magdadala ng mas malawak na biyaya hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng taong kanilang matutulungan. Mula nang dumating ang biyaya sa kanilang buhay, si Jinky ay nagdesisyong gamitin ang kayamanan mula sa negosyo at ginto, upang magbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Hindi niya kinalimutan ang hirap na kanyang pinagdaanan bilang isang tindera at single mom, kaya't mas naging layunin niya ang tumulong sa mga tulad niya noon, pati na sa mga matatanda na minsan nang naisantabi ng lipunan. Nagsimula si Jinky ng programa para sa mga single mom sa kanilang komunidad. Gumawa siya ng plano upang mabigyan sila ng maliit na puhunan, at mga libreng seminar kung paano magpatakbo ng maliit na negosyo. Karamihan sa kanila ay mga ina na hirap itaguyod ang kanilang mga anak. Isang araw, lumapit si Aling Fe, isang single mom na dati nagtitinda ng basahan. Hawak ang kanyang anak, humarap siya kay Jinky na halos umiyak. Jinky, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, sabi ni Aling Fe.
Dahil sa puhunan at sa tulong na binigay mo, nagawa kong magtayo ng maliit na tindahan ng kakanin. Ngayon, nakakakain na kami ng 3 beses sa isang araw, at nakakabili na rin ng mga pangangailangan ng anak ko. Hinawakan ni Jinky ang kamay ni Aling Fe. Ang sipag mo ang dahilan kung bakit umasenso ka. Ang tulong ko ay simula lang, pero ang dedikasyon mo, ang nagdala sa inyo sa kinaroroonan ninyo ngayon. Bukod sa mga single mom, tumulong din si Jinky sa mga matatanda sa kanilang lugar. Nagpamahagi siya ng libreng gamot at pagkain, at nagsimula ng programang lingguhang medical check-up para sa mga senior citizen. Sa bawat bisita, sinigurado niyang hindi lamang material na tulong ang naibibigay niya, kundi pati ang presensya at moral support. Salamat Jinky, sabi ni Mang Berting, isang matandang walang pamilya na nagpasalamat, matapos makatanggap ng pagkain at gamot. Hindi ko akalaing may mga taong tulad mo na magbibigay ng halaga, sa tulad naming nakalimutan na ng karamihan. Walang anuman po, Mang Berting, sagot ni Jinky. Hindi nagtagal, ang kabutihan ni Jinky ay kumalat sa buong bayan. Mula sa palengke hanggang sa mga barangay, ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng malasakit at kabutihan. Jinky, maraming salamat, sabi ni Aling Salvacion, isang tindera sa palengke. Dahil sa seminar mo, natutunan kong mag-ipon at magpalago ng negosyo. Hindi ko akalaing magagawa ko ito. Kung hindi dahil sa tulong ni Jinky, siguro tambay pa rin ako ngayon, sabi naman ni Mang Kiko, isang dating walang trabaho, ngunit ngayon nagtatrabaho sa negosyo ni Jinky. Dahil sa kanya, may dignidad na ulit ang buhay ko. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, hindi kailanman kinalimutan ni Jinky ang kanyang anak na si Betty. Tuwing gabi, gumugugol siya ng oras upang makipaglaro, magkwentuhan, o magbasa ng mga libro kasama ang kanyang anak. Sinigurado niyang maibabahagi niya kay Betty ang pinakamahalagang aral na natutunan niya sa buhay, ang kahalagahan ng kabutihan. Mama, tanong ni Betty isang gabi habang naglalagay sila ng pagkain sa plato ni Pangkong, bakit po ang dami ninyong tinutulungan? Hindi po ba kayo napapagod? Napangiti si Jinky at niyakap ang anak. Anak, ang tunay na kasiyahan ay hindi sa dami ng kayamanan. Ang saya ko ay nagmumula sa pagbibigay ng tulong sa iba, dahil alam kong ang maliit nating ginagawa, ay nagbabago ng buhay ng iba. Gusto ko rin pong maging mabuting tao tulad ninyo, sabi ni Betty. At sa sandaling iyon, alam ni Jinky na naibahagi niya ang pinakamahalagang kayamanan sa kanyang anak, ang kabutihan ng puso. Habang patuloy na umuunlad ang negosyo ni Jinky, at patuloy ang pagbigay ng ginto ni Pangkong, mas marami siyang natutulungan. Ang kanyang tahanan ay naging bukas para sa mga nangangailangan, at ang kanyang puso ay nanatiling mapagkumbaba. Para sa kanya, ang kayamanan ay hindi lamang nasa ginto, kundi sa pasasalamat ng mga taong natutulungan niya. Salamat Jinky, sabi ng isang matandang babae habang lumalapit sa kanya. Ang ginawa mo ay isang biyaya para sa amin. Sana'y magpatuloy ang iyong kabutihan. Habang pinapakinggan ang mga salitang ito, ramdam ni Jinky ang lalim ng kasiyahan, na hindi maibibigay ng kahit anong material na bagay. Sa kanyang puso, ang tagumpay ay hindi sukatan ng kayamanan, kundi ng dami ng buhay na kanyang nabago. Isang gabi, habang tahimik na nag-aayos ng hapunan sina Jinky at Betty, napansin nilang si Pangkong ay tila hindi mapakali. Ang pagong, na karaniwang tahimik lamang sa isang sulok, ay biglang nagliwanag ng mahina. Tumigil si Jinky sa ginagawa at tumingin kay Betty. Anak, napapansin mo ba si Pangkong? Tanong ni Jinky, bahagyang kinakabahan. Opo mama, sagot ni Betty habang dahan-daang lumalapit kay Pangkong. Parang nagbabago siya. Sa mga sumunod na minuto, ang liwanag ni Pangkong ay unti-unting lumakas. Ang silid ay napuno ng mainit at kumikislap na liwanag. Napahawak si Betty sa kamay ng kanyang ina, tila nararamdaman ng kakaibang enerhiya na nanggagaling sa kanilang alaga. Mama, bakit po ganyan si Pangkong ngayon? Tanong ni Betty, ang kanyang boses ay nanginginig. Niyakap ni Jinky ang anak at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Anak, naalala mo ba ang sinabi ng matanda? Kapag natapos na ang layunin ni Pangkong, mawawala na siya. Habang patuloy na nagliliwanag si Pangkong, tumingin si Jinky sa kanya. Sa kanyang puso, alam niyang dumating na ang oras ng kanilang pamamaalam. Pangkong, wika ni Jinky habang lumuluha. Maraming salamat sa lahat ng iyong naibigay sa amin.
Hindi namin makakalimutan ang mga biyayang dala mo. Lumapit si Betty kay Pangkong, ang mga luha ay tuloy-tuloy na bumabagsak. Pangkong, mamimiss ka namin, sabi niya habang hinahaplos ang shell ng pagong. Bakit kailangan mo pang umalis? Sana manatili ka pa. Ngunit sa kabila ng kanilang pakiusap, ang liwanag ni Pangkong ay patuloy na lumakas. Betty, sabi ni Jinky habang pinupunasan ang luha ng anak, si Pangkong ay dumating sa atin para turuan tayo ng mahalagang aral. Ngayon, kailangan na niyang bumalik sa kung saan siya nararapat. Mama, bakit po ganon? Bakit kailangan pang umalis ni Pangkong ngayong napamahal na siya sa atin? Tanong ni Betty, puno ng kalungkutan. Hinawakan ni Jinky ang mga balikat ng anak at tumingin sa kanyang mga mata. Anak, ang mahalaga ay ang mga alaalang iniwan niya sa atin. Hindi man siya mananatili, ang kanyang biyaya at mga aral ay palaging magiging bahagi ng ating buhay. Habang nag-uusap ang mag-ina, ang liwanag ni Pangkong ay umabot sa pinakamatindi nitong kislap. Sa huling pagkakataon, tumingin si Jinky at Betty sa kanilang alaga. Parang naramdaman nila ang tahimik na pamamaalam ni Pangkong sa kanila. Salamat, Pangkong, sabi ni Betty sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Hindi kita makakalimutan. Mahal ka namin Pangkong, dagdag ni Jinky. Ang kanyang mga luha ay bumabagsak, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Sa isang iglap, ang liwanag ay naglaho, kasabay ni Pangkong. Ang kanilang tahanan ay muling napuno ng katahimikan. Si Jinky at Betty ay nanatiling nakaupo, magkahawak ang mga kamay, habang ang kanilang mga mata ay nakatingin sa lugar kung saan dating naroon si Pangkong. Habang tahimik na nakatingin si Jinky sa kawalan, naramdaman niya ang bigat at kasabay nito, ang ginhawa. Anak, sabi niya, alam mo ba, si Pangkong ay hindi lamang nagdala sa atin ng mga ginto. Mas mahalaga pa roon ang mga aral na iniwan niya. Ano po ang mga iyon mama? Tanong ni Betty, ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Natuto tayo na ang tunay na kayamanan, ay hindi nasusukat sa mga bagay na nahahawakan, sagot ni Jinky. Ang pagmamahal, kabutihan, at pagtulong sa iba ang siyang pinakamahalaga. Si Pangkong ay dumating para ipaalala sa atin iyon. Tumango si Betty at bahagyang ngumiti. Mama, kahit wala na si Pangkong, parang nandito pa rin siya. Parang tinutulungan pa rin niya tayo. Eksakto anak, sagot ni Jinky habang niyayakap ang anak. Ang kanyang presensya ay mananatili sa ating puso. At habang ginagamit natin ang biyayang iniwan niya para tumulong sa iba, nabubuhay si Pangkong sa bawat mabuting gawain na ginagawa natin. Sa sumunod na araw, muling bumalik si Jinky sa kanyang gawain. Habang inaayos niya ang mga mani, naramdaman niya ang kapayapaan. Si Betty, na abala sa paglalaro sa bakuran, ay masayang tinatawag ang kanyang mga kaibigan upang maglaro. Sa bawat sulok ng kanilang tahanan, naruroon ang paalala ni Pangkong, ang simbolo ng kabutihan at biyayang nagdala ng pagbabago sa kanilang buhay. Bagamat malungkot ang pamamaalam, napagtanto nilang ang pagkawala ni Pangkong ay hindi wakas, kundi isang bagong simula. Sa puso ni Jinky, ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahal at ang kabutihan ng puso, at ang aral na ang biyaya ay lalong nagiging mas matamis, kapag ito'y ibinabahagi sa iba.